Overcharging ng cellphone ang isa sa mga karaniwang dahilan ng sunog. Paano nga ba ang tamang pag-charge sa ating mga gadget? Alamin sa balitang hatid ni Mark Zambrano. Mahigit 200 bahay ang nasunog sa Davao City nitong Huwebes. At isa sa mga sinisiyasat na pinagsimulan ng sunog, bukod sa posibleng overload sa koneksyon ng kuryente, cellphone umano na naiwang naka-charge na nakita raw ng isang saksi. Pero kung sakali hindi ito ang unang pagkakataong may napahamak dahil sa pagcha-charge. Sa China, isang flight attendant ang nasawi ng makuryente matapos daw mag-charge ng kanyang telepono gamit ang isang third party o hindi original na charger. Ang GMA testigo anchor na si Tech Ocampo, muntik na rin daw mapahamak matapos pumutok ang charger na nakakabit sa kanyang telepono na original naman. Ayon sa mga eksperto, kung hindi factory defect, maaaring sisihin sa wear and tear o diferensyang nakukuha sa katagalan ng electronic device ang ganitong mga insidente. Maaari rin daw pagmula na sakuna ang maling paggamit ng mga electronic device. Bahagi din ng pang-araw-araw na buhay natin itong mga devices na ito, katulad ng mga cellphones, tablets at notebook computers. Pero alam niyo ba na meron tayong mga ginagawa gamit ang mga devices na ito na posibleng magdala ng kapahamakan kung di natin ititigil. Unang-una na dyan yung pagcha-charge ng overnight, yung iniiwan natin sa saksakan yung device habang natutulog tayo. At pangalawa, ito. Kung mapapansin nyo, meron tayong 3 magkakaibang chargers para sa 3 magkakaibang device. Kung titingnan natin yung mga dulo, pareho sa unang tingin. Yan yung tinatawag na USB. Pero alam niyo ba na kahit pareho itsura nito ay posibleng magkakaiba yung kuryenteng tumatakbo sa bawat charger. Kaya minsan kung nagmamadali tayo o meron tayong hinahabol na oras, kahit ano na lang yung pulutin mo, eto, sasaksak mo dito. Eto, ilalagay mo dito, saka ka magcha-charge. Yan daw ang numero 1 dahilan kung bakit nagkakaroon ng sunog. Dahil pag nag-init yung device mo dahil hindi tama yung charger na ginamit mo, doon nagsisimula ang sunog. Kaya dapat ang tandaan natin, yung charger na dapat doon sa device na to, yun lang ang gagamitin mo. Kaya pa yun ng mga eksperto, huwag daw palitan ng peking accessories ang isang gadget. Iwasan ding mag-charge sa mga lugar na mainit ang paligid. At kung pasok naman sa budget, bumili ng mga device na may built-in charging shutdown feature o yung automatikong titigil ang charging para maiwasan ang pag-overcharge. Mas maganda rin daw kung mag-drain ng battery kada 2 linggo. At higit sa lahat, huwag rin daw tulugan ang pag-charge ng mga gadget. These are electronic devices, no? And in any electronic devices, ang kalaban mo unang-una is heat, no? Init parati ang kalaban mo. So, siguraduhin mo lang na ginagamit mo yung device mo sa isang medyo well-ventilated na lugar. You really have to use yung original na mga accessories, no? Mark Zambrano, GMA News.